Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa atin si Uka Ishimori, isang mahiyain na estudyante sa middle school at madalas maging biktima ng pambubuli mula sa kanyang mga kaklase. Isang araw, pauwi na siya at nag-iisip kung aling high school ang papasukan pagkatapos niyang makapagtapos ng middle school. Sa panahong ito, isa sa mga nagpapahirap sa kanya na nagngangalang Remy ang nagtulak sa kanya. Pagkatapos ay kinukutya niya ang desisyon ni Ishimori na pumasok sa isang hindi sikat na high school na puno ng mga talunan. Pagkaraan ng araw na iyon, ang mga gamit ni Ishimori ay muling itinapon ng mga bully sa basurahan. Sa kanyang natitirang mga araw sa middle school, siya ay walang katapusang nagdurusa. Hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Pagtuntong ni Ishimori sa high school, ipinakita sa eksena si Kai, isang gwapong estudyante na laging may dalang bote ng lemon soda. Ang kanyang katanyagan ay nagdudulot ng inggit sa ibang mga estudyante, at isa sa kanila ang nagtangkang hamakin siya. Gayunpaman, tumugon si Kai sa pamamagitan ng pagwiwisik ng lemon soda. Sa kasamaang palad, sa pagganti ni Kai ay nagkataong dumaan si Ishimori at dahil dito ay tuluyang nabasa ng mabulang inumin. Bagamat malinaw na siya ay galit at napahiya, si Ishimori ay natatakot sa komprontasyon kaya agad siyang humingi ng tawad at tumakbo palayo. Naguluhan naman si Kai nang biglang humingi ng tawad sa kanya si Ishimori. Isang araw, nakita niya si Ishimori na walang humpay na binubuli ng ibang mga estudyante. Nang makita siya sa gayong pagkabalisa, sadyang kinausap niya ito at sinubukang hikayatin na magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa mga nambubuli sa kanya. Binigyang diin niya na okay lang na humingi ng tulong sa iba kung pakiramdam niya ay wala siyang lakas ng loob. Ngunit nananatiling tahimik si Ishimori at mahigpit na hinawakan ang sariling kamay, sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Tila nag-aalangan siyang isangkot ang sinuman sa kanyang mga personal na issue, at kahit na ikumpara ang sarili sa isang bato na nagpapahiwatig na siya ay manhid at hindi matinag. Kinabukasan, si Ishimori ay nilapitan ng mga bully sa koridor. Hiniling ni Remy na bilhan siya ng pagkain, ngunit nanatiling tahimik si Ishimori. Ito ay nagsisilbi lamang upang lalong pukawin si Remy, hanggang sa itinulak nito si Ishimori sa sahig sa pagkabigo. Nakuha ang atensyon ng ibang mga estudyante kabilang si Kai na agad na lumapit sa panig ni Ishimori para mag-alok ng tulong. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Ishimori ang labis na pagdurusa, nakiusap siya kay Kai na tulungan siya. Bilang pagtugon sa kanyang pakiusap, matapang na humarap si Kai laban kay Remy at sa kanyang tropa. Nagbabala ito sa kanila para iwasan si Ishimori, kung hindi ay haharapin nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Mula sa araw na ito, nabubuhay si Ishimori sa kanyang mga araw sa high school na walang dapat na ikatakot. Sa katunayan, nagkakaroon na siya ng mga bagong kaibigan tulad ni Ayumi, Satoru, at Tomoya. Isang araw, inayos ng guro ang seating chart sa silid-aralan at inilagay si Ishimori sa isang upuan sa front row sa tabi ni Kai. Matapos mapagtanto na siya ay isang matalinong estudyante, inanunsyo ni Kai sa klase na sino mang makikipagkaibigan kay Ishimori ay walang alinlangan na mapapabuti ang kanilang mga grado. Naintriga naman ang ibang mga estudyante sa kanyang mga salita kaya sinimulan nilang kaibiganin si Ishimori, at pakiramdam ng huli ay hindi na siya nag-iisa. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na naging supportive si Kai sa buhay ni Ishimori, ngunit nagkaroon ng mga katanungan sa isipan ng ilan sa kanilang mga kaklase kabilang si Tomoya. Sa paghihinalang may nararamdaman ito para kay Ishimori, tinanong siya ni Tomoya tungkol dito ngunit nanatiling tikong si Kai at hindi ibinunyag ang kanyang tunay na emosyon. Isang hapon, inanyayahan ni Kai si Ishimori na mag-aral kasama niya at ng kanyang mga kaibigan sa isang cafe. Umaasa silang matutulungan silang mag-aral ng mabisa para sa kanilang paparating na pagsusulit. Ngunit nang magsisimula na sila, nagambala sila sa pagdating ng ex-girlfriend ni Kai na si Serena kasama ang dalawang kaibigan. Sa kabila ng past relationship ni Kai at Serena, mukhang maayos naman ang kanilang pag-uusap. Gayunpaman, sinimulang kutsain ng mga kaibigan ni Serena si Ishimori sa paniniwalang hindi siya karapat-dapat na umupo sa tabi ni Kai. Ikinagalit ito ni Serena at binuhusan ng tubig ang kanyang kaibigan para pigilan ito sa pangungutya. Humingi din siya ng paumanhin kay Ishimori sa ngalan ng kanyang kaibigan bago umalis. Kinabukasan sa paaralan, kinumpronta si Serena ng kanyang dalawang kaibigan at sinabihan siyang humingi ng tawad sa kanyang inasal. Ngunit si Serena ay tumangging humingi ng tawad dahil sa tingin niya ay wala naman siyang kasalanan.
Nagagalit ito sa kanyang mga kaibigan at naghahanda ang isa sa kanila para sampalin siya. Ngunit sa sandaling iyon, namagitan si Ishimori. Dumating din doon si Kai para alalayan sila kaya napaatras ang mga kaibigan ni Serena. Dahil sa pangyayaring ito ay nalaman ni Ishimori ang ugnayan sa pagitan ni Kai at Serena, at napagtanto niya na nagmamalasakit pa rin ito sa kanya sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Dahil sa realisasyon, na-insecure si Ishimori dahil pakiramdam niya ay mababa siya kay Serena na maganda at matatag. Nang maglaon, nakipag-usap si Ishimori kay Serena kung saan nalaman niya ang tungkol sa unang pagkikita nila ni Kai. Natuklasan niya na si Serena ay madalas na binubuli noon sa middle school, at doon na siya sinagip ni Kai. Buhat noon, umaasa na ito kay Kai para protektahan siya kahit alam niyang kailangan niya ng pagbabago dahil hindi naman siya dapat umaasa palagi sa iba para sa proteksyon. Lumabas na ito ang dahilan ng kanilang breakup. Ibinunyag din ni Serena na palaging kumikilos si Kai kapag nakikita niyang nangyayari ang kawalang katarungan sa kanyang harapan. Bagamat binanggit ni Serena na wala siyang anumang espesyal na relasyon kay Kai, si Ishimori ay may pag-aalinlangan at naniniwala na si Serena ay nagsisinungaling. Bilang resulta, sinimula ni Ishimori na iwasan si Kai nang walang anumang paliwanag. Sa isang nakakabagdamdaming pangyayari, hinarap ni Kai si Ishimori sa isang festival, determinadong maunawaan kung bakit siya nito iniiwasan. Sa kabila ng pag-aatubili ni Ishimori na makipag-usap kay Kai, hinawakan ng binata ang kanyang mga kamay at sinabi na kahit na kumilos si Ishimori tulad ng isang bato, siya ay isang mahalagang batong hiyas sa kanyang mga mata. Naantig si Ishimori sa malalim na salitang ito at siya ay napaiyak. Dahil si Kai ay isang mapagmalasakit na tao ay muli siyang inaaliw hanggang sa tumahan ito sa pag-iyak. Ang sandaling ito ay humahantong sa pangunawa ni Ishimori na siya ay may nararamdaman para sa binata. Habang umuusad ang summer vacation, sina Kai, Ishimori at ang kanilang grupo ng mga kaibigan ay nagtungo sa dalampasigan para magsaya. Sa paglipas ng mga araw, nananatiling ganap na walang kamalay-malay si Ishimori sa lihim na buhay ni Kai. Lumalabas na si Kai ay nagtatrabaho sa gabi sa isang lokal na bar bilang isang bartender. Dahil wala siyang pamilyang maasahan, kailangan niyang magtrabaho para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kasamaang palad sa isang araw, dahil sa sobrang abala ay nagkasakit siya sa sobrang pagod. Bilang resulta, hindi siya nakakapasok sa klase sa mga sumunod na araw kaya naman ay nag-aalala si Ishimori. Dahil sa pagmamalasakit nito sa binata, hinanap niya ang address at pumunta sa kanyang apartment pagkatapos ng klase. Pagdating sa kanyang pintuan, pinindot ni Ishimori ang doorbell at pagbukas ni Kai ay agad na bumagsak sa kanya dahil sa mataas na lagnat. Mabilis na kumilos si Ishimori at dinala ito sa loob. Ipinaranas niya ang lubos na pangangalaga at atensyon para kay Kai. Habang naghahanda ng pagkain para sa kanya ay nagtanong si Ishimori tungkol sa mga magulang ni Kai, at sinabi ng huli na nakatira sila sa ibang bansa. Matapos malaman ito, hiningi niya ang kontak ni Kai upang sa tuwing kailangan nito ng tulong ay naroon siya. Matapos gumaling si Kai mula sa kanyang karamdaman, pumasok siya sa paaralan at binati siya ng maraming kababaihan na nakakamiss sa kanya. Kabilang si Ishimori na na-insecure sa kanyang kasikatan at tahimik na umalis. Si Tomoya na nakakapansin sa lahat ng ito ay nagpapayo sa kanyang kaibigan na ang kanyang kasikatan ay maaaring maging isang tabak na may dalawang talim, at posibleng masira ang kanyang relasyon kay Ishimori. Nang marinig ito ay nag-alala si Kai at agad na nagpa siya na ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Ishimori sa pamamagitan ng pagsusulat ng isang taos-pusong mensahe sa kanyang notebook. Gayunpaman, sa kabila ng matamis na kilos ng binata, hindi pa rin kumbinsido si Ishimori sa kanilang pagiging compatible at hindi pa rin sapat ang kumpiyansa na mangako sa isang romantikong relasyon kay Kai. Naguguluhan si Ishimori tungkol sa kanyang nararamdaman kaya ipinagtapat niya ito sa kanyang mga kaibigan. Hinihimok siya ni Ayumi na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Kai. Iginiit din niya na karapat-dapat siyang mahalin at maging masaya. Dahil sa mga payo ng kaibigan, naglakas loob si Ishimori na ipahayag ang kanyang pagmamahal para kay Kai. Hindi inaasahan, tumugon si Kai sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang mga labi, hudyat ng pagsisimula ng kanilang romantikong relasyon. Habang hayagang ipinapakita nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa sa harap ng kanilang mga kamag-aral, naiinggit ang ibang mga babaeng estudyante at kinukwestiyon pa nga ng ilan ang kanilang pagkakatugma. Sa kabila ng mga sumasalungat, nananatiling tapat sina Ishimori at Kai sa isa't isa at patuloy na pinapatibay ang kanilang relasyon.
Sa paglipas ng mga araw, mas lalong tumitibay ang samahan ng magkasintahan habang magkasama silang nag-aaral, bumisita sa kanilang mga paboritong lugar, at nagsisimula sa mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Sa pagtatangkang alamin ang higit pa tungkol kay Kai, gumawa si Ishimori ng isang diary na may listahan ng mga itatanong sa kanya, at may layuning magtanong sa kanya ng isa bawat araw. Gayunpaman, biglang nag-iba ang kanyang kilos nang nabasa niya ang tanong tungkol sa pamilya. Nagiging malinaw na hindi siya komportable na pag-usapan ang tungkol sa kanyang pamilya sa sinuman, kahit pa sa taong mahal niya. Ang pag-aatubili na ito na buksan ang tungkol sa kanyang pamilya ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon, nagdulot kay Kai na umatras at hindi tumutugon. Nagsimula din siyang dumistansya sa kanyang mga kaibigan. Nag-alala si Tomoya matapos makita ang pagbabago ng ugali ni Kai. Kaya naman ay lumapit siya kay Ishimori pagkatapos ng klase para sabihin sa kanya ang tungkol sa part-time job ni Kai bilang bartender. Si Ishimori na nagtataka kung bakit itinatago ito ni Kai ay nagpasya na pumunta sa bar kung saan siya nagtatrabaho. Gayunpaman, nang makita siya ni Kai doon, nagalit ang binata at agad siyang hinila palabas. Hinarap ni Ishimori si Kai at tinanong ito kung bakit nilihim niya ang trabaho sa kanya, sinasabing hindi naman masamang bagay ang pagiging bartender. Gayunpaman ay may ibang pananaw si Kai, sa paniniwalang ang eksena sa bar ay kabilang sa maduming mundo kung saan sa tingin niya ay hindi naaangkop para kay Ishimori, sa kabila ng argumento ni Ishimori na may karapatan siyang malaman kung nasaan si Kai saan man sa mundo. Si Kai ay nananatiling hindi komportable sa kanyang saloobin, pakiramdam niya na ito ay nakikialam ng labis sa kanyang buhay. Dahil dito, lumayo siya ng walang paliwanag. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay patuloy na lumalaki habang sila ay nagpupumilit na magkasundo sa kanilang magkaibang pananaw. Sa mga araw bago ang Pasko, gumugugol ng oras si Ishimori sa kanyang mga kaibigan ngunit pakiramdam niya ay hindi kumpleto nang wala si Kai sa kanyang tabi. Sa kabilang banda, nagtatrabaho si Kai sa bar habang naaalala niya ang magagandang sandali nila ni Ishimori. Ang kanyang puso ay naantig at napagtanto kung gaano niya pinahahalagahan ang presensya ni Ishimori sa kanyang buhay. Bilang resulta, agad siyang umalis sa bar upang hanapin si Ishimori, ngunit pagdating sa pagdiriwang ng Pasko ay nalaman niyang umalis na ito. Humingi ng paumanhin si Kai sa kanyang mga kaibigan sa kanyang pag-uugali at sa paglilihim ng kanyang personal na buhay sa kanila. Pinatawad naman siya ng kanyang mga kaibigan at binigay sa kanya ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Ishimori. Nagkataon namang ito ang lokasyon kung saan sila unang nagkita. Agad na hiniram ni Kai ang bisikleta ni Satoru at nagmamadaling pumunta sa lugar. Habang nasa daan ay naaalala niya ang kanilang masasayang sandali ni Ishimori. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nahanap niya si Ishimori at ibinigay ang diary na inihanda niya kasama ang lahat ng mga sagot sa kanyang mga katanungan. Gayunpaman, kitang-kita sa mukha ni Kai na naging emosyonal at nagpipigil ng luha. Ito ay nagiging maliwanag na ang tanong tungkol sa kanyang pamilya ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanya. Sa kalaunan, si Kai ay nagkaroon ng lakas ng loob na aminin na ang kanyang ina ay namatay noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, at ang kanyang ama ay bigla na lang nawala sa kanyang huling taon sa middle school. Simula noon, namuhay na siyang mag-isa. Naging mahirap ito at mapait na karanasan para sa kanya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Kai na inilihim niya ang impormasyong ito kay Ishimori dahil natatakot siya na ang pagsisiwalat ng kanyang nakaraan ay magiging sanhi ng pag-iwan nito sa kanya. Gayunpaman, tumugon si Ishimori ng may habag at tiniyak sa kanya na lagi siyang nasa tabi niya, gaano man kahirap ang sitwasyon. Ang sandaling ito ay malalim na emosyonal na may mga luhang pumapatak sa kanilang mga mata. Ang eksena ay nagtatapos sa isang pag-asa habang ang magkasintahan ay muling nagsasama sa kaligayahan at sa wakas ay nagawang harapin ang mga hamon sa kanilang relasyon. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!